Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon kung saan nahihirapan kang magtiwala sa Diyos? Lalo na kapag hindi mo nakikita kung paano maaayos ang lahat. Ang buhay ni Elijah ay nagpapaalala sa atin na dakila ang ating Diyos at kaya niyang gumawa ng mga kamanghamanghang bagay kapag pinipili nating magtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit sa mga panahong puno ng takot, pangamba, at mga sitwasyong tila imposible, naranasan ni Elijah ang kapangyarihan, pagkalinga, at katapatan ng Diyos. Ano ang matututunan natin mula sa kanyang buhay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin nakikita kung ano ang naghihintay sa hinaharap? Panoorin po ninyo ang video na ito at tuklasin kung paano tayo matutulungan ng pananampalataya na maranasan ang kamanghamanghang Diyos na ating pinaglilingkuran. As the youngest of 4 daughters who grew up loved, cared for, precious in the eyes of our parents, I believe that someday my prince would come and we would live happily ever after. When Adrian came along, he ticked all the Prince Charming boxes. As a posted Christian, parents approved, made my heart flutter, and treated me like a princess. In December 2000, we exchanged I-dos and look forward to living the fairy tale ending I had dreamed of. Not long after, my happily ever after quickly turned into horrible ever after. I misplaced hope and security on my husband and our possessions resulted in disappointment, resentment, and hopelessness. Shortly after our first child turned 1-year-old, my husband's construction business folded up with several million unpaid debts. We were stripped of our pride, our security, and our future. Seeing the despair in our situation, my sister invited us to attend Sunday service at CCF in St. Francis Square. Tears welled up in our eyes the moment we heard the songs of praise and worship, as if finally experiencing relief and rest in the loving arms of our Heavenly Father. From that moment on, I recommitted my life to follow Jesus Christ and serve Him as an overflow of my gratitude for His saving grace. No turning back, no turning back. One would think that my obedience and commitment to follow the Lord would somehow make my life easier. On the contrary, I was not exempt from facing giants in various shapes and sizes. But through all these, I learned to seek God, listen to Him, and trust Him by faith, even when His answers were not what I had expected. To face the pain of paying off our debts with resources we didn't have, I prayed desperately for a winning lottery ticket. But God said, "Trisha, be a helpmate to your husband." Whatever it meant, however it meant, I obeyed. I supported my husband wholeheartedly and sacrificially with the little that I had, and God multiplied it in His hands to deliver us from our debts. Because I was a tiger mom, to face the pain of restoring a broken relationship with my daughter who had grown distant and aloof, God said, "Trisha, homeschool your children." I obeyed, and this step of faith became the gateway of healing old wounds and starting over a relationship rooted in love, not fear. To face the pain of my husband's past infidelity and the lies I believed as truth for 20 plus years, I thought it was just right to make him pay for his indiscretions. But God said, "Forgive as I have forgiven you." So by faith, I chose to forgive. I must say, our relationship now has never been better and keeps getting better each day.
These are just some of the memorial stones I have come to experience through the power of prayer and fasting. Stories of God's love, faithfulness, provision, and grace that I choose to hold on to when the going gets tough. Even my husband's surrender to Jesus Christ was a breakthrough during prayer and fasting. After praying and fasting for him to quit smoking, that same Sunday in January 2008, he gave his life to Jesus and told me to throw away his cigarettes and lighter. But God was not done with me yet. 2 years ago, I was diagnosed with stage 2 oropharyngeal cancer after a lump in my neck would not go away with antibiotics. It was only by God's grace that my heart was at peace as I processed the news. I thought, if God allowed it, then it is His good, acceptable, and perfect will for me. What I thought would be a walk in the park became the longest, darkest, and most painful period of my life. I lost my sense of taste, I lost my strength, I lost my voice, I lost my desire to pray, and even the will to live. I woke up with extreme pain down my throat in the middle of the night and begged my oncologist repeatedly to give me something for the pain, only to be told to endure it because there was no medicine to ease it. But God is faithful. When I couldn't find the words to say to Him, God sent people, many people, to pray on my behalf. When I couldn't swallow a morsel of rice without wincing, God sent containers of soup and arroz caldo to ease the arduous process of eating. When I was low in spirits, felt betrayed by the God I served, and angry, I cried to Him and said, "This is hell." And He replied, "Trisha, how could this be hell? Hell is the absence of my presence, yet I have always been with you." It was a sobering reminder of my Heavenly Father's promise never to leave me nor forsake me. His nearness is my good. Last June 21, 2026 marked the second anniversary of my last day of radiation therapy. My recent PET CT scan and endoscopy showed that I am clean and negative of any illness in my body. Praise God. But the journey is not over yet. I still need to be closely monitored for the next 3 years before I can be declared cancer-free. 2 years post-surgery and radiation therapy, I wish I could say that I am intact in every sense of the word. The treatment came with long-term collateral damage that has left my body and my spirit scarred, weakened, lonely, and afraid. Trisha, fight for your joy is what my mentor would often tell me. When I look at myself in the mirror and no longer see the person I used to be, I tell myself, the Lord has healed me. I should be thankful. When dark thoughts come about getting sick again, I choose to trust my Heavenly Father and thank Him for the hope of spending eternity with Him. A kind-hearted relative once offered to cover the cost of plastic surgery should I want to conceal the scar on my neck. While I appreciated the gesture, I declined. I said, "This will be my battle scar." Not a scar to erase, but a promise to keep. A reminder from a battle where my Heavenly Father never left my side. A keepsake from a season of darkness where by faith I found His light and joy.
Through every giant, every painful act of obedience, every unanswered question, every dark valley, I have learned that faith does not mean knowing exactly what God will do. Faith is trusting who He is, listening when He speaks, and obeying when I cannot see what comes next. And as I trusted Him, I experienced again and again that my God is faithful, present, and able to do far more abundantly beyond all that we ask or think. To Him be all the glory forever and ever. Amen. Nagpapatuloy po tayo sa ating Ordinary People, Extraordinary God na series. Ang ibig sabihin po nito, ang extraordinary God po natin ay walang kapantay. Kapag sinabi po niyo yung extraordinary ang ating Panginoon, ibig sabihin, walang makakapantay sa Kanya. Wala siyang ka-level, wala siyang katulad. Nag-iisa siya. Di ba? Kasi siya lang ang pwedeng gumawa ng mga bagay na ginagawa niya. Kaya kung gusto natin magbago po ang ating bansa, kahit sinong iboto nyo, di ba? Kahit kung kunyari meron kayong pambato sa 2028, kahit mukhang matino yan, kung hindi yan sumusunod sa Diyos, lulugmok tayo dyan. Kaya ang dasal ng puso natin, Lord, will you let the entire country come to you and look to you as its Lord and Savior. Yun po ang gusto natin kasi walang imposible sa ating Panginoon. Ngayon po, pakita ko tong slide na to sa inyo. Information informs. Yun po ang ginagawa kaya impormasyon siya. Kapag may alam po kayo, ano nangyayari sa kaalaman nyo, napupunta po sa utak. Diba? You start to know things. You start to realize things. Pero ang experience po, yan ang nagbabago. Yan ang nagbabago ng ating mga puso. Iba yung may alam ka, tsaka yung talagang nakilala mo. O talagang ma-intimate ang connection mo. Ganun po tayo sa Panginoon. Iba yung kilala mo ang pangalan ng Panginoon, tsaka yung nararanasan mo ang katapatan ng Diyos araw-araw. Sino dito nararanasan nila ang kapangyarihan ng Diyos araw-araw? O yung mga hindi nakataas ang kamay, ano yun? Pagka huminga kayo, feeling nyo sariling sikap yon? Oh? Kasi hindi lahat ng tao gumigising para huminga ulit. Hindi ba? Lahat yan dahil sa Panginoon. Let me share with you this recent survey. No? Ang tawag po dito ay Global Flourishing Study. Mapping the Mystery of Humanity. Ilan pong mga tanyag na mga universities ang nagsama-sama para pag-aralan sino ba talaga sa buong mundo ang tunay na masaya? Sino ang flourishing? Ibig sabihin, mayaman yung kanilang buhay. Ito po ang naging resulta. Pang-ilan ang Pilipinas sa listahan? Napakataas ng score. Tingnan natin mas maigi kasi maliit po dito so lalakihan ko lang konti pero magbo-blur po yan. Sinusukat po ng study na ito ang life satisfaction, ibig sabihin yung kasiyahan sa buhay, yung physical at mental health, yung meaning at purpose, yung inyong karakter or pag-uugali, at maging yung pagiging kontento or satisfied. Kung titignan nyo po ang score ng Pilipinas na napakataas, negative po tayo sa life satisfaction. Ang Pilipino hindi masaya sa buhay nila. Negative po yan. Negative po tayo sa physical health at mental health. Tignan po ninyo ha. Negative din tayo sa meaning at purpose. Medyo sa purpose po, naghiwalay kung makikita ninyo. Merong meaning, pero mas positive sa purpose. Alam nila kung bakit sila nabubuhay. Para makarami ng likes. Para maging influencer. Yan. Mas matindi po ang naging score natin sa character at virtue. At higit sa lahat, yung pagiging kontento. Tingnan po ninyo, magkaiba yung pagiging kontento sa pagiging satisfied. Hindi ko alam kung naintindihan ng mga Pilipinong sumagot ng survey o talagang magkaiba lang yung perspective nila. Pero anong ibig sabihin po nito? Iba yung experience ng tao. Alam nating lahat naghihirap ang Pilipinas. Kayo po ba ay binaha? Hindi po kayo binabaha?
Kami, hindi kami binaha. Kasi 7th floor po yung condo namin. So pag nabaha kami, ibig sabihin nalunod na po yung buong Pasig. Pero, tingnan po ninyo, ang mga Pilipino kahit baha, dumadive pa sa baha. Di ba? Nakakita po ba kayo pag kayo nagdadrive tas baha, may mga nagsosurf. Hindi ho sila saan ba nagsosurf ngayon? Sa Siargao. Hindi sila nakapag-Siargao. Dito lang kami sa kanto. Taka yung sisid ng mga bata, kala mo talaga may mahahanap silang perlas doon. Parang, pagka nakikita ko po yun, parang, nagaganon ako. Pero, tuwan-tuwa sila. Di ba? Bakit natin to pinag-uusapan ngayon? Kung gusto po nating ma-experience ang power ng extraordinary God, hindi natin siya pwedeng sukatin sa kung anong pinagdaraanan natin ngayon. By faith dapat yon. Hindi porket dumadaan ka sa hirap, sa pagsubok ng buhay, hindi na totoo si Lord. Hindi porket hindi ka sinagot ng crush mo, masamang Lord na si Lord. Hindi pwedeng kung namatayan ka ng kamag-anak, ng mahal sa buhay, masamang Diyos na ang Panginoon. Hindi mo siya pwedeng sukatin sa circumstance. By faith po ito lahat. Tanungin niyo po yung katabi niyo, kamusta ang faith mo? O, pakisagot naman po, pag tinanong kayo, eto, kumaka-faith. Hindi, joke lang. Tayo pong lahat ay saved by faith. We are justified by faith. We are sanctified by faith. And so we walk by faith. And we please God by faith. Without faith, sabi po ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. Kaya kailangan pong pagyamanin yung ating pananampalataya. Pag-uusapan natin ngayon ang isang tao sa Biblia na napakaganda po ng faith. Napakatibay ng pananampalataya. Si James po, sa James chapter 5, wrote about him. Sabi niya, the effective prayer of a righteous man can accomplish much. Pag yun daw pong dasal, kapag yung tao tama sa Panginoon, powerful ang prayer niyan. Elijah was a man with a nature like ours. Si Elijah po ang bida ng kwento natin ngayon. At siya po ay normal na tao lamang. Katulad lang natin siya. Okay? Hindi ho siya Diyos. Wala ho siyang magic. Wala ho siyang superpowers. Pero meron ho siyang faith. At matindi ang faith ni Elijah. Tingnan ninyo. He prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the earth for 3 years and 6 months. Itong kailangan natin sa Pilipinas. Di ba? Kapag kami po ng asawa ko ay tumatakbo. Pag po kami ay tatakbo at magdadrive kami sa mga takbuhan, magpe-pray kami, Lord, please, sana wag umulan. Kasi masakit po sa paa eh. Pag umulan, basa po yung sapatos ninyo, magkakapaltos po yung paa ninyo. So nagpe-pray kami, pagka bumuhos yung ulan, hindi natin napatigil yung ulan. Ito si Elijah, 3 years and 6 months, hindi umulan. Then he prayed again, and the sky poured rain, and the earth produced its fruit. Napakatanyag po ni Elijah bilang isang propeta. Ano ngayon ang kwento ng buhay niya? Kilalanin natin si Elijah. Ito lang po ang description ni Elijah sa Old Testament, sa 1 Kings chapter 17. By the way, mag-uusapan po natin 3 chapters. 1 Kings 17, 18, 19. Kaya kung isang chapter po, isang buong service, hulaan nyo kung anong oras tayo matatapos. Now, Elijah the Tishbite, okay? Ang kanya pong, ano bang tawag mo dito? Basta, yung tawag sa kanya. Siya po ay Tishbite, okay? He was of the settlers of Gilead. So, ito po yung Israel, hindi ba? Dito po sa Gilead yung tawag doon. Gina-joke ko lang kayo. Itong si Elijah, wala naman, normal na tao lang siya. Sumugod siya sa hari ng Israel na ang pangalan ay si Ahab. Ito pong si Ahab, yung Ahab po sa Hebrew, ang ibig sabihin ay pagmamahal. Kaya nga po tayo merong, I have you. Ganyan. Yun ang ibig sabihin ng salitang Ahab. Kaya lang, itong Ahab na ito, demonyo ito, parang ganyan. Napakasamang hari nito. Sa sobrang sama, sinumpa siya ni Elijah.
Anong sabi sa kanya? As the Lord, the God of Israel lives, before whom I stand, surely there shall be neither dew nor rain these years except by my word. So dahil sinabi niya yan sa hari, kanino magagalit yung hari? Kay Elijah. Kasi po kapag hindi umulan sa Israel, tandaan po ninyo ito ang paligid ng Israel ay disyerto. Pag pumunta ho kayo ng Middle East, para hong ibang bansa talaga yung Israel. May mga pananim sila, masasaya yung mga tao, kumbaga sagana yung land, okay yung lupa nila. Kaya lang, sinabi dito, hindi uulan. So ano pong mangyayari pag hindi umulan? Unang-una, walang kwenta ang mga flood control. Hindi, joke lang. Walang flood control nun. Anong mangyayari po? Mamamatay ang mga pananim. Magkakaroon ng taggutom. Pag nagkaroon ng taggutom, magkakaroon ng taghirap. Pag nagkaroon ng taghirap, anong mangyayari? Mamamatay po yung mga tao. Ganun ang problema. Nadudulutin nitong sinasabi ni Elijah. Okay? Ngayon, tingnan natin sa buhay niya kung paano natin ma-experience yung extraordinary God by faith. Apat na bagay po yan. Kailangan you listen, obey, trust, and supplicate. Listen. Listen. Yan. To the song. Yan. Tingnan natin kung paano siya nag-listen. The word of the Lord came to him. Okay? Walang ibang nagsalita sa kanya. Ang pinakinggan niya, salita ng Diyos. The word of the Lord came to him saying, go away from here. Umalis ka dito. Turn eastward. Hide yourself by the brook Cherit. Saan? Sa brook. Cherit. Ganun. Cherit yung pangalan. Pinagtatago siya. Tinitingnan ko lang kung gising pa po kayo. Kasi parang nag-dim yung ilaw natin. Parang nag-ready kayo bigla dyan eh. Yung mga upo ninyo kanina, okay pa. Ngayon parang, okay na yung leeg ko. Sa brook Cherit. Okay? Pinagtatago siya ni Lord. Ba't siya pinagtatago ni Lord? Kapag nagbabasa kayo ng Bible, wag lang kayong titigil dyan. Binasa nyo lang, tas tapos na. Tatanungin po ninyo sarili nyo, bakit pinagtatago siya ni Lord? Gusto lang ba niya maglaro ng tagu-taguan? Hindi. May threat sa buhay ni Elijah. Ano ho ang threat? Kinalaban niya ang hari. So yung hari po, dahil masama talaga ugali nito eh. Ito po yung talagang dapat makulong. Yan, ganyan talaga yan si Ahab. Baka magkamali ako ng sasabihin. Diba? Ito dapat makulong. Kaya lang gusto niyang gawin, gusto niya patayin si Elijah. So ano sabi? Doon ka pumunta sa brook Cherit, east of Jordan. It shall be that you will drink of the brook. Diyan, sa ano hong Tagalog ng brook? Ano po? Sapa. Sapa, stream of water. Doon siya iinom ng tubig. Isipin po ninyo ang mga stream sa Pilipinas. Gusto niyo po bang uminom? Dito sa Pilipinas, wala tayong stream. Meron tayong estero. Kanal. Mga ganyan. Diba? Doon ho siya iinom ng tubig. At pagkatapos sabi, I have commanded the ravens to provide for you there. Anong ravens? Ano po ang ravens? Ito po ay mga uwak o mga ibon na lumilipad, ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Ba? At paano ba lumilipad ang ibon? Pag kasi gumanyan ako, mulawin to eh. Ganyan na lang para mukhang ibon. So anong ibig sabihin nito? Sabi ni Lord, magtago ka, uminom ka doon, papakainin ka ng mga ibon. Sige, kung kayo po si Elijah, susunod ba kayo? Dalawa lang naman choice nyo eh. Dito ka, papatayin ka ng hari, o magtago ka doon, papakainin ka ng mga ibon. Tingnan po ninyong mapang ito. Si Elijah po ay nakatira dito sa Tishba. Okay, Tishbite kasi siya. Pinapunta siya sa Cherit, brook Cherit, o galaw ka lang dyan. Ito pong mga lugar na to ang pupuntahan natin sa buong episode na pinapanood nyo ngayon. Pati ho yung mga satellites natin naka-livestream. Hello po. Sana po willing kayong magstay hanggang dulo. Kasi start pa lang po kami. Okay.
Anong gagawin ni Elijah? Kailangan niya magtiwala. Na kapag pumunta siya sa gilid, sa Brook Cherit, makakainom siya ng tubig at papakainin siya ng mga ibon. By faith niya gagawin yon. Tingnan po ninyo sinabi, kailangan makikinig ka. Romans chapter 10 verse 17. Faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. Kayo po ba ay nakikinig sa Panginoon kapag kami sinasabi siya? Kayo po ba pag nagbasa kayo ng Bible, nasasabi nyo, okay, ito na, Lord, naniniwala ako sa iyo. Ganun po ba ang relationship ninyo sa word ng Panginoon? Kasi yung iba ho sa atin, pinaka-delikado po ning sasabihin ganito, Lord, alam ko naman yung gusto mo. Anong kasunod nun? Pero ito kasi yung gusto ko. Tapos ipipilit mo. Di ba? Binasted ka na nga. Chat ka pa rin ng chat. Di ba? Sinabi na nga sa service, bawal yan. Mahirap pigilan eh. Masarap kasi ang bawal. Yung mga lechon, di ba? Sinabi na sa inyo, may high blood kayo. Chicharon pa rin kayo ng chicharon. Di ba? Puyat pa rin kayo ng puyat. Bakit? Kasi iniisip natin, kaya ko pa. Yan po ang tigas ng ulo natin sa Panginoon. Lord, I know ito ang gusto mo. Pero may iba po akong plano. So mag-adjust po kayo. Parang ganun kayo. Hindi ba? Lord, alam ko itong pinapagawa mo. Ang linaw. Sabi ng D-group leader ko, ganito. Sabi ni Pastor Peter, sa stage, hindi kami magkakilala. Sinabi rin ganito. Nanonood na lang ako ng TV. Ganun din. Pero Lord, today, I make a decision to disobey. Diba? Kahit ano nang sinabi sa'yo, hindi ka pa rin susunod. Ayaw mong makinig. Alam niyo ba nangyayari sa mga ayaw makinig? Tingnan po ninyo ito. The Ocean Gate Titan Expedition. Noong 2023 po, yung Ocean Gate, pinagyayabang po nila na sila po ay pupunta sa Titanic. Sa ilalim po yun ng dagat. Pupunta sila sa Titanic, magdadala sila ng mga milyonaryo doon para makita nila ang Titanic shipwreck. Kung ako sa kanila, nanood na lang ako sa Netflix or sa kung ano man. Kasi mapapanood mo naman yung Titanic eh. Pero ganun sila kayaman na hindi gusto kong makita for myself. So sumakay po sila dito sa submarine. Okay? Sinabihan na po sila ng mga engineers, ng mga espesyalista, delikado yung gagawin ninyo. Pwede kayong sumabog dyan. In fact, nag-testing po sila. Gumaganon po. Kapag po pinanood niyo yung documentary, may mga recording po nung pagsisid ng submarine at pumuputok yung submarine. Anong ibig sabihin? May nagka-crack. Ibig sabihin, hindi kakayanin yung pressure. Pero dahil nakaabot pa po sila ng ibabaw ulit, kaya na to. So sumakay po yung mga mayayaman. Picture sila, lubog po sila. Sumabog po sila sa ilalim ng tubig. Bakit? Siyempre, patay po yun lahat. Nag-implode po. Patay yun lahat. Bakit? Kasi hindi sila nakinig. Sinabihan na po sila, something can go wrong. Pinilit pa rin nila. How many of us can relate na sinabihan na tayo ni Lord, pero di natin pinakinggan? How many of you can relate na sinabi na sa inyo ng nanay nyo, anak, wag mo nang kausapin niyang taong yan. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa taong yan. Anak, i-block mo na yan. Parang iba ang ugali niyan. Pero di ka nakinig, nakipag-chat ka pa rin. Personal. Kailangan kapag narinig natin si Lord, willing tayong makinig at sumunod. Sabi po ni George Mueller, I seek at the beginning to get my heart into such a state that it has no will of its own. Pag ho kayo ay nagdarasal sa Panginoon, nakasuko yung kagustuhan nyo.
Kasi habang nagpe-pray kayo, Lord, sana po sagutin niya ako. Kapag hindi binigay ni Lord yon, hindi ka pwedeng, ano ba yan Lord, hindi ka nakinig sa akin. Sino si Lord? Siya ba ang Lord or ikaw? Bakit siya ang dapat sumunod sa iyo? Naiintindihan niyo yun? Ibig sabihin, pag lumapit tayo kay Lord, Lord, handang makinig yung puso ko. Kung sabihin mong it's a no, why? Hindi, joke. Kung sabihin mong it's a no, okay. Pag sabihin mo it's a yes, okay din. Pag sabihin mong it's a wait, ibig sabihin, maghintay ka. Walang sagot. Maghihintay po ako. Willing kang mag-submit sa kagustuhan ni Lord. Yun po ang ibig sabihin ng listening. Ang katabi niyo po ba listening pa rin hanggang ngayon? Pakitignan po. Malalim na po ang tulog niya. First point pa lang tayo. Second point, obey. Yan. Itong pinakamahirap sa lahat. Sumunod. Ayaw nating sumunod. Pero sinabi rin po ni James sa James 1:22, prove yourselves doers of the word, not hearers. Hindi lang kayo para makinig dito. Kayo rin po ay para sumunod. Para mag-practice. Para po gawin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sino po dito lumaki bilang obedient children? Masunurin ho kayo nung bata kayo. Taas ho ang kamay. Sige po, wala pong nagyayabang. Praise God po sa inyo kung naging masunurin kayo. Okay. Kita nyo kung gaano ka konti. Nakikita ho niyo yung problema ng bansa natin. Bata pa lang. Bata pa lang ayaw na sumunod eh. Di ba? Kaya nga po dito sa Pilipinas, binalandra na sa kalsada. Bawal tumawid, nakamamatay. Kitang-kita mo nakikipagpatintero sa mga truck. Hala, bawal kang tumawid. Anong ginawa ng mga mabubuting opisyal natin? Gumawa ng footbridge. Gumawa ng footbridge na napakataas. So ngayon yung mga nagpapatintero, baka pag umakyat ako dun, atakihin ako sa puso eh. Dito na lang ako sa patintero. Wala rin. Hindi pa pwedeng nakinig ka lang. Dapat sumunod ka rin. Pakisabi sa katabi nyo, sumunod ka kay Lord. O, tingnan natin ang pagsunod na ginawa ni Elijah. He went and did according to the word of the Lord. Lumipat siya ng bahay, pumunta siyang Chirit. Dito na ako sa Chirit. Chiririt na siya. Diba? Chirit, which is east of the Jordan. Anong ginawa ni Lord? Faithful si Lord. The ravens brought him bread and meat in the morning. Bread and meat. Hindi lang bread, hindi lang meat. Bread and meat. Imagine ninyo, may siopaw siya agad dun. Di ba? And bread and meat in the evening. Talaga naman, busog na busog siya. Si Elijah po, pag gaganyan siya sa Brook Chirit, nagugutom na ako. May ibon. Dadalhin po, may dalang meat. Minsan po, hotdog. Minsan, steak. Minsan, ham. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong dinala nilang meat. Pero, nabuhay po si Elijah. Di ba? At nakainom mo siya ng tubig. Etong problema. Kakahigop po ni Elijah sa stream. Okay pa. Tagtuyot na. Ano nangyari? It happened after a while that the brook dried up. Kasi wala nang ulan. So wala na siyang mahigop. Yung isang araw po paghigop, lupa na. Wala nang tubig. Anong sinabi ni Lord sa kanya? Yan ulit. The word of the Lord came to him. Sabi, arise, go to Sarephat, which belongs to Sidon, and stay there. Behold, itong sinabi ni Lord, pumunta kang Sarephat sa Sidon. Meron dong byuda. Yung byuda ang magpo-provide para sa iyo. Alam niyo po ba ang byuda noong unang panahon? May mga byuda po ba tayo dito ngayon? Mga widows po natin. Widows and widowers. Kunyari, wala na ho yung inyong asawa. Meron ho bang mga widows dito? Okay po. So we see you, we know you, at alam namin na faithful ang Panginoon sa inyo. Pero nung unang panahon po, kapag ikaw ay nabiyuda o nabiyudo, kawawa ka. Kasi wala ka ng sustento, hindi ka na aalagaan, isasantabi ka na ng kultura. So, biruin mo, papaalagaan si Elijah
sa isang widow. Kung ako po si Elijah, magtatanong ako, Lord, itong brook na to, hindi ba pwedeng yung mga raven na lang yung pumunta doon? Baka pwede nila akong dalan ng tubig. Hindi eh. Pero kailangang sumunod ni Elijah. Dapat hindi ho kayo matakot na sumunod sa Panginoon. Bakit? Sabi ho sa Psalm 119, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. May purpose ang Panginoon. Bakit kanya dinadala dyan sa Sarephat? Bakit kanya dinadala dito sa kumpanyang ito? Bakit kanya dinadala dito sa pagsubok na to? Kailangan matuto kang magtiwala na, Lord, sa pagsunod ko sa iyo, mayroong magandang mangyayari. Hindi yun po, ano ba yan? Lagi na lang susunod kay Lord. Naghihirap ako. Ano ba yan? Hirap-hirap, puro reklamo. Sunod ka muna. Sabi mo muna, Lord, willing akong makinig at sumunod sa iyo. Kasi alam ko, guide ka sa akin eh. So ano nangyari? Napakabuting tao po ni Elijah. He arose and went to Sarephat. At doon sa Sarephat, nakita po niya yung byuda na namumulot ng mga stick. Tingnan po ninyo. Kasi sabi ni Lord sa kanya, ang widow na yan ang magpo-provide sa iyo. So itong si Elijah na hindi naman taga roon sa Sarephat, nang utos. Byuda po ba kayo? Oo, matagal nang wala ang aking asawa. Okay po. Pakikuha nga po ako ng tubig. Nauuhaw po kasi ako eh. Yan may nangyari. Biruin mo yan. Di ba? Si Elijah, hindi ka na nga taga doon. Biyuda ka ba? Biyuda po. Pakuha mo naman akong tubig. Pagod ako. Lahing ilakad. Kuha kang tubig. As she was going to get it, mabait eh. He called to her and said, Ale, samahan mo na rin ng tinapay. Hindi ako nagjo-joke ha. Ito, sinabi please bring me a piece of bread in your hand. Bakit gagawin niya ni Elijah? Kasi sinabi ni Lord. Sinabi ni Lord na magpo-provide siya through a widow, then he can trust that God will provide through a widow, even if it is impossible. Ganun po bang tiwala niyo sa Panginoon? Dapat. Hindi ko sinasabing maghanap kayo ng biyuda ngayon at sabihin, pahingi naman ako ng at saka ng konting Hindi kayo o-order. Okay? Sabi ho ni A.W. Tozer, the Bible recognizes no faith that does not lead to obedience. Nor does it recognize any obedience that does not spring from faith. Magkadugtong po ang faith at ang pagsunod. Ang pananampalataya at ang obedience, magkasugtong po yan. The two are opposite sides of the same coin. So when you listen, you should be obeying. Ngayon, hindi lang po si Elijah ang sinusubok dito. Sinusubok na rin po yung byuda, yung kawawang ale. Tingnan nyo sinabi, as the Lord your God lives, maging honest lang ako kuya, makautos ka. Hindi, joke lang. Sabi niya, as the Lord your God lives, wala akong tinapay. Only a handful of flour in the bowl and a little oil in the jar. Kaya nga ako nagpupulot ng mga stick eh. Kasi lulutuin ko na yung mga natitira sa amin. Para kami makakain at mamamatay na kami. Ganyan. Kung kayo po si Elijah, anong sasabihin ninyo? Kung ako kasi si Elijah, mahihiya ako. Baka po iba palang byuda. Baka, sige, yung susunod na lang po. Hello? Wrong number po pala. Ito po palang isa. Pero si Elijah, ano kayang sasabihin? Kasi kawawa eh. Hindi ba kayo maaawa dun sa ate? Tingnan nyo ho ang pananampalataya ni Elijah. Do not fear. Nang utos siya, di ba? Huwag kang mangamba. Go. Do as you have said. Sige, gumawa ka ng pagkain nyo nung anak mo. But, make me a little bread cake. Bread cake pa. Di ba? Hindi man lang gusto ng tutong eh. Gusto, gawin mong cake. Happy birthday kasi. Joke. Gawin mong cake from it. Unahin mo ako. Naiintindihan nyo ba?
Nakakasyukit itong nangyayari. Masaya pala ito pag-usap. Kaninang English service, parang normal lang eh. Parang ngayon, pag nilagay ko na sa imagination ko, parang, wow! Ganun pala yun. Gumawa ka muna ng cake. Dalin mo sa akin. Tapos, tsaka ka naman pwedeng gumawa para sa'yo tsaka sa anak mo. Kung kayo ang byuda, anong sasabihin ninyo? Di ba? Sino ka? ang kapal. Di ba? Ganyan-ganyan po mga natin, politiko natin. Joke lang. Ang kapal eh. Nanghingi ka pa ha? Gusto mo pa cake pa ha? Ilang layers. Ganyan. Pero bakit sinabi ni Elijah, huwag kang mangamba? Bakit? Kasi alam ni Elijah, dinala siya doon ng Panginoon, hindi lang para mag-provide para kay Elijah, kundi para ipakita dito sa babaeng ito, na ang Diyos natin tapat at kayang mag-provide. Ang Diyos natin mabuti kahit hindi taga-Israel kaya niyang alagaan. At kahit ni-reject na siya ng sanlibutan dahil nga siya'y widow na, wala na siyang pag-asa. Lagi siyang merong pag-asa kasi kasama niyang Panginoon. Yun ang misyon. At yun ang mangyayari. Kaya nga po sa Bible, di ba si David, sinabi niya, when I am afraid, I will put my trust in you. In God, whose word I praise, in God I have put my trust. I shall not be afraid. Yun ang ibig sabihin. Pag dumaraan ho kayo sa pagsubok, huwag kayo agad nangangatog. Kunyari po nandyan na naniningil ng utang. Aling baby. Wala ako. Di ba? Huwag ho kayong matakot agad. Sumagot muna kayo. Sino yan? Aling baby, magniningil lang po kami ng utang. Ay, wala siya dito ngayon. Nag-iba ng boses. Huwag ho muna kayong matakot. Tingnan niyo, sabi ho sa Luke, I say to you in truth, there were many widows in Israel in the days of Elijah. When the sky was shut up for 3 years and 6 months, when a great famine came over the land, and yet, Elijah was sent to none of them. Pwede naman kung gusto lang pakainin ni Lord, sige, bumunta ka sa Biyuda. Meron din dito sa Israel. Sa kabilang barangay, sa Brook Cherith. Sa katabi ng Brook Cherith, Charat naman. Dito ka sa Brook Charat. Meron diyang Biyuda. Pwede niyang gawin yun eh. Pero dinala ho ni Lord si Elijah sa Sarephat, in the land of Sidon, to a woman who was a widow. The Lord was going to use Elijah to bless this woman. Yun po ang susi. Kaya kung hindi sinunod, kunyari nagreklamo ho si Elijah at sabihin niya, Lord, meron namang byuda dito na ako manghihingi ng pagkain. Hindi marirealize nung byuda doon sa Sarephat na ang Diyos ni Elijah ang tunay na Diyos. Nare-realize niyo po ba yun? Iba yung exposure na pwedeng ibigay. Sino ho dito laging nasunod? Wala. Kasi nga hindi nga tayo obedient. Katulad ko, isa po sa mga pinakatanyag na commandment ng aking nanay, nung bata pa ako, kahit grade 1 pa lang, tinuturo na niya sa akin, anak, huwag kang magpapakasal sa hindi Christian, ha? Ganyan po ang nanay ko. Grade 1 pa lang po ako. Kaya nasa isip ko, pwede na palang mag-isip ng relationship. Okay, gine-joke ko lang kayo. So, ito po ay utos ng nanay ko na hindi ko talaga sinunod. Palagi, ang jojowain ko, hindi Christian. Sasabihin ng nanay ko, anak, Christian ba yan? Wait lang, ma'am. Tatawagan ko. Kilala mo ba si Jesus? Lord mo ba siya, tsaka Savior mo? Okay, bye. Mami, Christian siya. Ganun lang. At every time, I failed. Ito po ay, hindi ko maintindihan nung bata ako, bakit ba bawal? Bakit ba pinipilit ng nanay ko na Kristiyano yung mapangasawa ko? Kasi pala, mahirap pala pag ang asawa mo, hindi mo kapantay ng faith. Pag gusto mong bumait, ayaw niyang bumait. Pag gusto mong mag-active sa church, ayaw niya mag-active sa church. Di ba? Tsaka yung values.
Kapag hindi kayo parehas ng values, mas madaling magkompromiso. Kaya sinasabi namin sa mga disciples namin, yung pipiliin ninyo, dapat follower of God din. Para kapag kayo ay nagkaroon ng relationship, alam nyo kung saan kayo papunta. Di ba? Malinaw po ba yon? Parang ayaw nyo ng instruction O baka tinamaan din kayo. May isa pa po akong kwento sa pag-obey. Okay? Nung ako po ay na-depress, nagpunta po ako sa Greece. Hindi, joke lang. Nung ako po ay na-depress at nagamot sa aking depression at eventually I was working with Pastor Peter, sinama po ako ni Pastor Peter sa Steps of Paul. So sa Aegean Sea po, sa cruise, okay? Pumunta po ako dun sa yung ganyanan po ng barko. Hawak ko po yung Bible ko. Tinaas ko po yung kamay ko na ganyan. Hindi, joke lang. Nag-pray po ako. Titignan ko lang kung gising pa po kayo. Nag-pray po ako, sabi ko, Lord, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano pang purpose mo sa buhay ko? Kasi feeling ko, Lord, walang maniniwala sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Pinapaikot-ikot ko po yung Bible. Pagbukas ko po, sabi nung verse, how can they hear if there is no preacher? Sabi ko, magpipreach ako? Lord, paano yan? So, dyan po sa dagat na yan, nakikipagdebate ako kay Lord. Cut to today. Kayo po ay kinakausap ko ngayon. Kung hindi ko sinunod ang Panginoon, I will miss out on the blessing. The blessing of following Him, of being obedient to Him. Sabi ko kay Lord, Lord, aalis na ako ng CCF, babalik na lang ako sa advertising agency. Walang nakakakilala sa akin doon, pwede akong gumawa ng bagong kwento. Lalayo na ako sa simbahan para wala nang makakaalam ng nakaraan ko. Sabi ni Lord, hindi. You wear your story on your sleeve. Bakit Lord? Nakakahiya. Kasi hindi para sa'yo. You wear your story on your sleeve para ang makita ng tao, grabe ang kapangyarihan kong magbago ng buhay ng tao. Di ba? Susunod ka lang. Huwag ka nang mag-atubiling sumunod. Okay? Susunod. Trust. Siyempre, nakinig ka, nagsunod ka na rin, dapat magtiwala ka rin. Bakit po importante ang pagtitiwala? Sabi sa Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Alam niyo po ba, kaya tayo naliligaw, kaya tayo nadadapa, kaya tayo nagkakamali? Pinipilit natin yung gusto natin. Kesa yung sinasabi ni Lord na eto ang tama. Lord, parang hindi You trust in the Lord with all your heart. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Tutuwirin niya yung daan mo kung siya ang pipiliin mong sundin. Malinaw ba yan? You trust in Him. So si Elijah po, yan po ang ginawa niya. Anong nangyari? Thus says the Lord, sabi niya, the bowl of flour shall not be exhausted, nor shall the jar of oil be empty. Inassure niya po yung byuda, sige lang, gawan mo ko ng cake. Sinasabi ko sa iyo, hindi mauubos yan. Hanggang sa umulan, patuloy na magkakaroon ka ng flour at saka ng oil. Hindi ka mauubusan. So anong ginawa ng babae? She went and did according to the word of Elijah, and she and her household ate for many days. The bowl of flour was not exhausted, nor did the jar of oil become empty, according to the word of the Lord. Hindi naubos. Bakit? Kasi sinabi ng Panginoon, kapag sinabi ng Panginoon, you can trust that God will accomplish what He said He will do, because He is a faithful God. Ngayon nangyari po, after many days, ibig sabihin matagal. Nag-banding na po dyan si Elijah, tsaka yung pamilya nito, no? It happened after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year. 3 years! Biruin po ninyo, hindi pa umuulan ng 3 years. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang siya. Gumagawa ng cake. Gumagawa ng tinapay. Ngayon, inutusan na ni Lord si Elijah, go, show yourself to Ahab. I will send rain on the face of the earth. Biruin mo,
pupuntahan mo na yung hari na gustong pumatay sa'yo. Pero kahit ganon, sinunod ni Elijah. Elijah went to show himself to Ahab. Now, the famine was severe in Samaria. Taggutom pa rin sila. So, naku, desperado ng mga tao dyan. Sabi ni Ahab, nung nakita niya si Elijah, "Is this you, you troubler of Israel?" Ha? Ano ibig sabihin? Ikaw, nanggugulo ka lang dito sa bayan namin eh. Ikaw ba yan? Sabi ni Elijah, hindi ako nanggugulo. Ikaw ang nanggugulo. Ganyan. Ang tapang ni Elijah, oh. "You and your father's house have because you have forsaken the commandments of the Lord and you have followed the Baals." Ano bang kasalanan ni Ahab? Dahil kay Ahab, nag-start po silang mag-worship sa iba't ibang Diyos. Sa Israel po, nagkaroon ng mga altar para kay Baal. Nagkaroon ng mga altar para kay Asherah. At may iba-iba na po silang Diyos. Dapat si God lang ang Diyos nila. Pero dahil kay Ahab at sa kanyang asawa, talagang naahas po ang buong bansa. Kaya ganun kagalit si Elijah. Sinasabi niya, kayong may kasalanan yan. Tingnan po ninyo ang mangyayari, verse 19. Hinamon niya si Ahab, "Send and gather to me all Israel at Mount Carmel. Magsama ka ng 450 prophets of Baal at 400 prophets of the Asherah." Lahat ng mga pinapakain ni Jezebel. Kasi si Jezebel, yung asawa po ni Ahab, ito po'y nagpapakain dun sa mga propeta, sa mga false prophets. Pinapakain po niya ng mga laman dagat si Jezebel kasi pagka, kulang pa ba? Swimming muna si Jezebel. Joke lang. Ibang Jezebel yon. Pinapakain niya to, inaalagaan nila itong mga propetang to. Okay? So Ahab sent a message among all the sons of Israel and brought the prophets together at Mount Carmel. Ito na, face off na. The battle begins. Elijah came to all the people and said, ito pinagsabihan niya. Ito memory verse natin. "How long will you hesitate between two opinions? If the Lord is God, follow Him. But if Baal, follow Him." Pero yung mga tao po, hindi nakasagot. Bakit? Takot sila. Hindi nila sure eh. Pagka sinabi ba nating si Lord si God, paano pag parusahan tayo ni Baal? Paano pag sinabi nating Diyos si Baal, paano pag pinarusahan tayo ni Lord? Nakikita po ninyo yung issue nila? So hindi sila makapili. Yan. Anong problema sa kanila? Namamangka po sila sa dalawang ilog. Yung mga mahilig pong mamangka sa dalawang ilog. Una sa lahat, bakit may bangka ka? Hindi, joke lang. Una sa lahat, isa lang. Bawal yung dalawa. Yung iba ho sa atin, oo, I praise the Lord. Pero naniniwala din ako sa between. Naniniwala ako sa zodiac sign ko. Naniniwala ako sa feng shui. Naniniwala din ako sa swerte. Ay, nako, ang swerte mo naman sa anak mo. Christian yan, ha? Di ba? Hindi pa pwedeng dalawa. Mamili ka, saan ka nakatayo. Yun po ang ibig sabihin dito ni Elijah, no? Tapos po, ano sinabi? Kinausap po niya. 18 verse 22 to 24. "I alone am left a prophet of the Lord." Pero yung mga propeta ni Baal, 450. Sige, ganitong gawin natin. Ito pong pinagawa niya. Kukuha ako ng baka, kuha rin sila ng baka, okay? Kakatayin namin yung baka, gagawa kami ng altar, okay? Pero yung sa akin, hindi ko sisindihan. Hindi rin nila sisindihan yung kanila. Ano mangyayari? Ngayon, tawagin natin yung mga pangalan ng Diyos natin. Tawagin niyo yung Diyos nyo. Hingin nyo yung apoy sa Diyos nyo. Tapos hingin ko rin yung apoy sa Diyos ko. Kung sino magbigay ng apoy, yun ang Diyos. Tingnan niyo yung mga tao. That is a good idea. Di ba? Parang mga ewan to eh, no? Ano nangyari? So, edo na. Meron ng baka ho dito. Merong baka dito. Andito ho yung mga propeta ni Baal tsaka ni Asherah. Handa na ho sila. Nandyan na po. Anong ginagawa na? Magtatanghali na. It came about at noon. Elijah mocked them. Okay? Tagalugin ko na lang ha. Tinutokso, ano?
Wala pa ba? Baka napakahina ng boses nyo. Kailangan lakasan nyo pa. Baka busy. Baka pumasok muna sa loob. Baka naglalamyerda. O baka tulog pa. Lakasan nyo para marinig kayo. Ganyan. Ganyan pa si Elijah. Ang tapang-tapang. So ano naman yung mga taong uto-uto? Umiyak. They cried with a loud voice. Tapos pinaghihiwa po nila yung sarili nila. Dugo, dugo, dugo. Magising ka, Baal. Ito pang dugo ko. Ay, naputol. Baal! Ganyanan sila. Until the blood gushed out of them. Mauubusan na sila ng dugo. When midday was past, they raved until the time of the offering and the evening sacrifice. Pero wala pa ring boses, walang sumagot, walang pumansin kahit nagpapansin na sila. Ano sa palagay inyong mangyayari? Bago natin pagpatuloy yan. Ang punto natin ngayong pangatlong punto po ay to trust. Isang beses po sa buhay ko, kinailangan kong magtiwala sa Panginoon. Sinabi niya sa 2 Corinthians 5:7, sabi ni Apostle Paul, for we walk by faith, not by sight. Faith, napakahalaga po nun sa akin. Ito po ay magkaibang larawan. Ito po ay nung nag-propose ako sa aking napakagandang misis, na napakaganda pa rin po niya ngayon. At ito po ay last week lamang. Pumunta kami doon sa kung saan ako nag-propose dahil may party kaming inattendan doon at nag-selfie kami. Gusto ko pong ipakita tong larawan na to sa inyo para makita po ninyo hindi nagbagong itsura ng aking asawa. Maganda pa rin siya. Yeah. Ang punto ko po ganito. Nung ako po ay nag-propose sa aking misis, ako po ay nagtatrabaho sa simbahan. Hindi po ako mayaman, wala ho akong mapagyayabang. Sinagot po niya ako kasi hindi niya napigilan eh. Tinanggap po niya kasi no choice eh. May party doon, may pagkain. Okay. Pero nung January o February 2020, pandemic po, COVID. Tumawag po ang misis ko. Nakwento ko na yata to pero kwento ko pa rin. Sabi ng misis ko, paano tayo ikakasal? Sabi ko po, by faith. Anong by faith? By faith, God will provide. Alam mo ba kung magkano magpakasal? Oh, ganun lang, nag-uusap lang kami hanggang sa naiiyak na po ako. Kasi wala talaga akong masabing sagot. Hindi ko talaga alam. Sabi ko, alam mo, sinunod ko lang si Lord. Nag-propose ako sa iyo and I trust that God will provide. Oh, pero pag tinanong ako, kung kaya mong bayaran yung mga pangkakasal natin, anong isasagot ko? By faith. By faith, babe. And it was, I believe it was so frustrating for her. And when we hung up, sabi ko, yes, English, when we hung up. Nung binabana namin yung telepono, nagdasal talaga ako, Lord. Sabi mo, gawin ko. Pakita mong totoo ka. Please, please. Hindi pwedeng magkulang ako. Baka sabihin, bakit nag-propose ka? Wala ka palang pera. Please, Lord, please provide, please provide. Alam niyo po, syempre, hindi ko na kayo kailangang i-teaser. Kinasal po kami. Natuloy po ang kasal. Natuloy po ang kasal kasi the Lord touched people. Hindi ko naman pinagsasabi, pandemic eh. Meron magte-text o tatawag sa akin isang araw. Tapos sasabihin, hi Paul, sabi ni Lord sa akin, kailangan mo daw ng ganito. Tapos magpapadala po. Alam niyo po, yung amin pong kasal, hindi naman po napakamahal ng kasal namin. Huwag naman po kayong umasa na milyon-milyon yung kasal namin. Yung amin pong kasal nung kami po ay kinasal, bayad po lahat, may sobra pa. Sabi ni Lord sa akin, ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman Lord, pero konti pa lang. Kailangan kong makita. Mga ilang weeks lang po yun, pag-ita nun. Nung unang may tumawag, sige, ito, ganyan. Nagbigay po. Kunyari, nagbigay po ng 25,000. Ang laki. Thank you, Lord.
Lord, please. Wala pa to sa kalingkingan. Susunod na buwan, may tumawag ulit. Tapos may naging regular. Ano, buo mo na ba ang pangkasal mo? Hindi pa nga po. Hindi pa po. Eto pa, ganyan. At saka kapag magbabayad kami sa supplier, babe, kailangan na magbayad. By faith, Lord, please. By faith. Bakit? Kasi dati sa sideline ako, nag-host ako ng mga kasal, party. Lahat po pinapatulan ko. Minsan clown na nga po ako eh. Para may additional. Pero nung pandemic pa, walang events. Kaya walang ekstrang kita. Pero the Lord provided. The Lord provided. Sabi ni Lord, huwag kang matakot magtiwala sa akin. Hawak ko ang lahat. Sa akin lahat ng to. Kaya nga, taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. Oh, fear the Lord, you His saints, for to those who fear Him, there is no want. Walang magkukulang. The young lions do lack and suffer hunger, but they who seek the Lord shall not be in want of any good thing. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya isipin po ninyo kung ganun siya kabuti. Tapos ang sukli natin sa Kanya, suwail tayo, pasaway tayo. Isipin po ninyo yung goodness ng Panginoon at kung paano tayo kapasaway. We need to learn to listen, to obey, to trust. Yan po ang 3 punto natin. Pang-4 at ikahuli sa lahat, supplicate. Ang ibig sabihin po ng supplicate ay to pray. Huwag kang tumigil magdasal. Yung iba ho sa inyo, nagdadasal lang kapag may prayer dito sa church. Paano ho kayo sa bahay? Nagdarasal pa rin po ba kayo? May pinagdarasal ba kayo na hindi pa binibigay ni Lord? Andyan pa ba kayo? Oo, magdasal nga po kayo. So tingnan nyo si Elijah, nagdasal. At the time of the offering of the evening sacrifice, eto na, walang apoy na dumating dito sa baka. Dito sa sacrifice ng mga propeta ni Baal. Time na ngayon ni Elijah. Ito ang ginawa ni Elijah. Hindi, nagdasal siya. Sabi niya, O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, today let it be known that you are God in Israel and that I am your servant and I have done all these things at your word. Sinunod kita. Answer me, O Lord, answer me. That these people may know that you, O Lord, are God, and that you have turned their heart back again. Gawin mo to, Panginoon, para lahat ng taong nakatingin sa akin ngayon, malalaman nilang ikaw ay Diyos at magbabalik loob sila sa iyo. Pagkasabi po niya ni Elijah, ano nangyari? Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. Bakit may water? Ganito po si Elijah, ganito siya katapang ha. Sabi niya, lagay niyo diyan yung offering ninyo tapos lagyan niyo ng kahoy. So humingi kayo ng apoy. Doon po kay Elijah, anong ginawa niya? Nilagyan pa niya ng tubig. Lalagyan ko ng tubig yung sa akin. Tingnan niyo, liliyab pa rin to. So may tubig po 'yon. Biruin mo yung apoy, dumadapo na po doon sa tubig. And when all the people saw it, they fell on their faces and said, The Lord, He is God! The Lord, He is God! Naniwala sila bigla sa God ni Elijah. So anong pinagawa ni Elijah? Sugurin nyo sila. Huwag nyo silang patatakasin. So they seized them. And Elijah brought them down to the brook Kishbon. Ito naman ay isa pang brook, hindi ito yung brook Cherit. Ito ay brook Kishon. And slew them there. Pinagpapatay ni Elijah lahat ng propeta ni Baal. Tindi. Ano nangyari? Kala nyo tapos na? Hindi pa, hanggang mamaya pa tayo dito. Haba nito eh. Now Elijah said to Ahab, sabi ni Ahab, bumalik ka na sa inyo. Kumain ka na, uminom ka na, kasi sinasabi ko sa iyo, uulan. Yan. So, umakyat po si Ahab, kumain. Hindi ko rin po alam kung bakit, no? Akala yata ni Ahab si Elijah yung hari.
Sumunod lang siya eh. But Elijah went up to the top of Carmel. He crouched down on the earth and put his face between his knees. Anong ibig sabihin yan? Yung posisyon pong nagdarasal. Okay? Tapos sabi po niya dun sa kanyang servant, silipin mo nga dun sa bandang dagat. May parating na bang ulan? So takbo po yung servant niya. Boss, wala pa. Wala pa. Pray ulit siya. Pray. Pinaulit-ulit po niya yun 7 beses. Sige, silipin mo. Baka meron na. Boss, wala pa rin. Pray, Lord. Please, paulanin mo. Kasi sinabi ko, uulan na eh. Paulanin mo. Tingnan mo, check mo ulit. Wala pa rin, boss. Pray. 7 times po. It came about on the 7th time, ang sabi po nung servant niya, meron akong nakitang cloud. Ganito daw. So, isipin po ninyo, dagat kayo. Ito yung dagat. Masyadong walang ulan eh. Di ba? May dumaang ulap, kasing laki ng kamay. Sabi nung servant, baka ito na yun. Elijah, ayun, meron po, parang ganito lang. Ano sabi ni Elijah? Go up, say to Ahab, prepare your chariot and go down so that the heavy shower does not stop you. Biruin mo yan. Sasabihin mo sa hari, umalis ka na dyan para di ka abutan ng ulan. In a little while, ano nangyari? The sky grew black with clouds and wind, and there was a heavy shower. Umulan! 3 taong hindi umuulan. Isang maliit na cloud lang ang nakita ni Elijah. Sabi niya, maganda kayong lahat, uulan na. Eto na, parating na. Umulan nga po. Ano sinasabi sa atin nito? Sabi ni Robert Savage, prayer is asking for rain, but faith is carrying the umbrella. Iba po yung nagdarasal ka para umulan. Diba? Iba yung nagdarasal para umulan, pero iba rin yung lalabas kang may dala kang payong. Kasi alam mo, narinig ka ni Lord. Narinig ka ni Lord at uulan dahil sinabi niya, uulan. Sawang-sawa na po ba kayo sa ulan, hindi nyo ma-imagine? Sige, isipin ho natin, sweldo. Manipis lang po yung pitaka ko kasi walang laman. O kunyari, ito po, may pitaka akong manipis, puro coins pa yung laman. Okay. Kunyari, pitaka. Ba? Lord, walang laman. Kunyari, sinabi sa inyo ni Lord, magtiwala ka. May darating. Dapat lagi mong bitbit yung pitaka mo. Kasi pag dumating, dapat may lalagyan ka. Di ba? Hindi ba pwedeng, sinabi na sa inyo, Lord, magpo-provide ako eh. Tapos ikaw parang, wala naman akong pera. Iwan ko na lang sa bahay yung pitaka ko. Paano pag dumating? Di ba? Kailangan yung faith po natin, umaaksyon din. Katulad ni Elijah, umaandar na siya. Hindi pa gumagana yung ulan, naniniwala na siyang uulan. Meron ba kayong pinagdadasal sa Panginoon? Meron ba? Dumating na ba yung pinagpe-pray ninyo? Hindi pa. Katulad namin, pag-pray nyo nga po kami, nagpe-pray po kaming magkaanak. So, pag-pray nyo lang, by God's grace, magkakaanak po kami. Pero by God's grace, di ba? By God's grace. So, balitaan ko po kayo pag may anak na po kami. Okay? Pero kayo, baka meron kayong pinagpe-pray. Anong pinagpe-pray ninyo? Anak po ba ninyo? Magulang po ba ninyo? God's best sa mga singles na nandito ngayon? Aba, napapalakpak yung ibang singles. Nagsurvey po kami ngayon ng mga singles worldwide. At isa po sa sinasabi ng mga singles ngayon ay, hindi kami single dahil ang mga single hindi lang gustong mag-asawa na. Meron pa kaming ibang kwento. Pinagdarasal pa namin yung pamilya namin. Pinagdarasal namin yung karir namin. Pinagdarasal namin yung mga kaibigan namin. Hindi lang kami tungkol sa jowa-jowa o asa-asawa. Kaya pwede niyo hubang pagdasal yung mga single? Hindi lang po para mag-asawa sila. Pero in their single years, makilala nila na ang Diyos ay tapat at lagi nilang kasama.
By faith. Kung pinagpe-pray mong mag-asawa ka, maghanda ka na. Magpaganda ka na. Magsukat ka na ng gown. Advance. Kami nga po, sobrang advance namin eh. Nung nagluma na po yung maliit naming kotse, sabi namin, we trust na si Lord, bibigyan na tayo ng baby at maraming baby. Kaya yung binili po naming sumunod na kotse, malaki na. 7-seater. Tapos after 3 years, wala pa rin kaming baby. Kaya bumili kami ng mga pusa. So ngayon, mga pusa yung nakaupo. Mga pusa yung inaalagaan namin ngayon. Pero ready kami. Lord, pag dumating, ready kami. Kasi yun ang faith. Kayo, pag pinagpe-pray po ninyo mga kapamilya ninyo, na sana kay Lord na sila tumawag. Sana maging Christian sila. Mag-ready na ho kayo na pag Sunday marami kayong pakakainin. Kasi hindi papayag si Lord na kayo lang sa pamilya nyo ang Christian. Buong pamilya nyo ililigtas ni Lord. By faith. O syempre, kailangan may pagkilos nyo rin. Imbitahan nyo sila. Hindi yung post lang kayo ng post sa Facebook. Nagwi-wish kayo, sana makita niya. Tawagan nyo. Kaibigan, sumama ka ngayon. Makakatulong to sa'yo. Sumama ka ngayon sa 3 p.m. service. Yung 3 p.m. service namin hanggang 6 p.m. dire-diretso na. Imbitahan nyo sila. Di ba? O so, pupunta na natin. Last chapter na tayo, patapos na tayo. Ahab told Jezebel all that Elijah had done. Pinatay ni Elijah lahat ng propeta. Anong sinabi ni Jezebel? May the gods do to me and even more if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. Nagbanta si Jezebel. Sabi ni Jezebel sa kanya, papatayin kita. Yan. Ano ho sa palagay niyo ang gagawin ni Elijah? Si Elijah, nasiga-siga kay King Ahab. Si Elijah, na nang utos sa biyuda, gawan mo ko ng tinapay. Bago ka mag-bake para sa inyong anak, ako munang pakainin mo. Ano sa palagay niyong ginawa ni Elijah? We would think that Elijah would say, I am not afraid of you, Jezebel. But the next verse said a different thing. He was afraid and arose and ran for his life. Nagtatakbo si Elijah, naduwag, nagtago, nagpunta sa Beersheba, and which belongs to Judah. Iniwan yung servant niya doon. Tapos naglakbay pa siya, nakahanap ng puno, tumambay sa puno, at doon sa puno nagmukmok. He requested for himself that he might die. Sabi niya, tama na Lord, patayin mo na ako. I am not better than my fathers. Biruin niyo si Elijah na sobrang tindi ng faith, biglang mahuhulog ng ganyan. Kayo ba nasubok na yung faith ninyo? Nagkaroon na po ba kayo ng punto sa buhay nyo kung saan parang pakiramdam ninyo wala kayong kakampi? Pakiramdam nyo hindi kayo naririnig ni Lord? Pakiramdam nyo pinagsakluban kayo ng langit at lupa? Ganun ho yung nararamdaman ni Elijah. Sa palagay nyo, anong gagawin ni Lord? Eto ho. Humiga po si Elijah under a juniper tree at nagpadala ang Diyos ng isang anghel. Anghel sa lupa. Nahawakan ho siya. Tapos anong sinabi? Pag ganito mong gagawin ninyo kapag meron kayong kapamilyang nadidepress o nalulungkot, bumangon ka dyan, kumain ka. Pinakain. Pagtingin po niya, sabi ko sa inyo, ang pamagat nitong maalala mo kaya, bread cake. Hanggang dulo may bread cake. Oo. Bread cake baked on hot stones. Pan de pugon. Yan. Pagka napapadaan ho kayo sa mga panaderya pag umaga, napakabango ng pandesal, di ba? Parang gustong-gusto nyo kumain. Nai-imagine nyo ba? Ang uso ngayon, pandetekwat. Sino nakakain ng pandetekwat dito? Wala, hindi uso sa inyo. Dito sa Pasig, uso yung pandetekwat. Oo. Pero hindi pandesal, Spanish bread. Yan. Na-promote pa sila. Sana Christian sila. Oh.
Then he looked and behold, there was at his head a bread cake baked on hot stones. May jar of water pa. May panulak pa. So anong ginawa po ni Elijah? Kumain. Tapos natulog ulit. Kasi nga depressed po siya. Kamusta po yung katabi niyo? Tulog ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, arise, eat. Arise, eat. Di ba? Bakit niyo pwede sabihin arise? Arise or extra rice? Ganun dapat. Arise, eat. Okay, 1 rice or 2 rice? Arise. Kumain siya ng kumain. Sa pagkain po niya, sumakit ang tiyan niya, natulog siya ulit. So pinuntahan ulit siya ng the angel of the Lord a second time. Ginising ulit. Pagod na pagod ka. Bangon na. Kain ka ulit. Kain ulit siya. Kain tulog. Yung palang pampagaling no? So he arose and ate and drank and went in the strength of that food 40 days and 40 nights to Horeb, the mountain of God. Biruin mo, yung lakas na ibinigay sa kanya nung pakain ng anghel, 40 days and 40 nights okay siya. At narating po niya yung Mount Horeb. At doon sa Mount Horeb, kinausap siya ni Lord. Sa palagay niyo, pag kinausap siya ni Lord, anong sasabihin niya? Iniisip ko po, sa imagination ko, sasabihin ni God sa kanya, ang bilis mong makalimot. Hindi mo ba naalala ang mga kapangyarihang ginawa ko? Hindi mo ba naalala yung biyuda na hiningaan mo ng tinapay? Hindi mo ba naalala na binigay ko sa iyo ang ulan after 3 years, pinaulan ko? Feeling nyo, sisermonan kayo ni Lord Di ba? Ito ang sinabi ni Lord sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Elijah? Anong ginagawa mo dito? So, si Elijah hindi makausap. Hindi makausap. Tapos maya-maya po, biglang lumindol. Pero wala si Lord. Biglang nagbiyak-biyak yung mga bato. Pero wala pa rin si Lord. Biglang umihip yung malakas na hangin. Pero wala pa rin si Lord. Tapos, may sunog. Parang may sunog. Pero wala pa rin si Lord. Pero pagkatapos po, nung sunog, may mahimbing na tinig ng boses. At nung narinig po yun ni Elijah, nagtakip siya ng mukha niya. At yung boses na yon nangusap sa kanya, what are you doing here, Elijah? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ano ba talagang ginagawa ni Elijah? Nagtatago po siya. Bakit siya nagtatago? Bakit siya nalulungkot? Bakit depressed si Elijah? Finally, sumagot si Elijah at nagpaliwanag. Lord, napaka-active ko para sa iyo. Binuhos ko lahat para sa God of hosts. For the sons of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, killed your prophets with sword. Lord, ako na lang mag-isa. Gusto pa nila akong patayin. Sa palagay niyo, pagkasabi ni Elijah niyan, anong sasabihin ni Lord? Kawawa naman ng bebe. Ay, kawawa. Gaganunin ba siya ni Lord? Kapag ho kayo may mga nakakausap na depressed, wag ho kayong makisali dun sa depression nila. Baka mahila din ho kayo pababa. Tingnan mo ninyo yung sagot ng Panginoon sa kanya. The Lord said to him, go. Return on your way. Balikan mo na yung trabaho mo. May trabahong naghihintay sa'yo, Elijah. Ito, i-anoint mo si Hazael para maging king of Aram. Si Jehu, the son of Nimshi, i-anoint mo, siya ang magiging bagong hari. At si Elisha, yung son of Shaphat. Shaphat. Si Elisha, anak ni Shaphat, i-anoint mo kasi siya ang magiging susunod na propeta. O ano pang hinihintay mo? Magtrabaho ka na. Ang susi po, kapag lugmok na lugmok tayo, bumangon at bumalik sa trabaho. Hindi, joke lang. Ang susi po ay ito. Pinapakita ng Panginoon sa kanya, Elijah, hindi pa tapos ang mission mo. Hindi pa tapos ang kwento ng buhay mo.
Hindi dito natatapos ang kwento ng kadakilaan ko, Elijah. Parang sa akin din po eh. Paul, hindi pa tapos ang kwento mo. Marami pang 3 p.m. service na magiging hanggang 6 p.m. Hindi pa tapos. Tuloy mo. Lumaban ka, bumangon ka, hindi pa tapos dahil kikilos pa ako sa buhay mo. At yun ang mensahe ng Panginoon sa inyo, mga kapatid. Ano ang ginawa ni Elijah? By grace, the grace that was given to him, umaksyon siyang muli. At dumating po sa 2 Kings chapter 2 na tayo. Habang tinitrain po niya yung papalit sa kanya si Elisha. As they were going along and talking, behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire na naghiwalay po sa kanilang dalawa. At hinigo po ng ipo-ipo si Elijah papuntang langit. Isa po si Elijah sa mga karakter sa Biblia na pinapakita sa atin, hindi siya namatay. Siya po ay dumiretso papuntang langit. Buhay na buhay. Ganon siya kamahal ng Panginoon. And eventually in the New Testament, ano makikita ninyo? Makikita nyo si Elijah kasama ni Jesucristo at ni Moses. Tingnan po ninyo. Sa Transfiguration po, while he was praying, the appearance of his face became different and his clothing became white and gleaming. Si Jesus po ito. And behold, 2 men were talking with him. Sinong kausap ni Jesus? They were Moses and Elijah, who appearing in glory were speaking of his departure which he was about to accomplish at Jerusalem. Nag-uusap si Moses, si Elijah, tsaka si Jesus. Anong pinag-uusapan nila? Ito yung mission ko, sabi ni Jesus. Ini-imagine ko lang po. Siguro sabi ni Moses, Jesus, nung panahon ko, tinawid ko yung mga Israelita doon sa dagat. Panginoon, ikaw yun eh. Ginamit mo lang ako. Siguro sumabat si Elijah. Sabi ni Elijah, Panginoon, naalala ko. Ang kapal ng mukha ko, nagpabake pa ako ng cake. Pero hindi naubos yung flour. Hindi naman ako yun, ikaw yun, Lord. Lord, naalala ko. 450 yung kalabang ko. Dumudugo na silang lahat. Hindi pa sumagot yung Diyos nila. Akong ikli lang nung prayer ko. Binigay mo yung apoy. Pinatay ko tuloy silang lahat. At Lord, naalala ko nung depressed ako. Hindi mo ako pinalo. Hindi mo ako nireject. Binigyan mo ako ng misyon. Hindi ako yun eh. Ikaw yun, Panginoon. Siguro sabi ni Jesus sa kanila, ganda ng mga ginawa ninyo. Abangan niyo yung gagawin ko. Ililigtas ko ang sanlibutan. And that's what happened. You see, Moses, Elijah, David, and many of the prophets, they prayed and prayed and prayed for the Messiah to come. And he came. Sabi po ni Martin Luther, just as the business of the tailor is to make clothes, and that of a shoemaker to mend shoes, so the business of the Christian is to pray. Huwag ho kayong mawalan ng pag-asa. Kung meron kayong bagay na pinagdarasal, meron kayong bagay na hinihingi, meron kayong bagay na nire-request kay Lord, huwag kayong mapagod. Dahil ang Diyos natin nakikinig, naririnig niya, nakikita niyang pinagdaraanan natin. And He will show up powerful sa buhay po natin. Gusto ko pong magtapos sa isang quotation na nakita nila Pastor Peter. Nung sila po ay bumisita sa Europa, binisita po nila yung mga churches in the Europe area. And so they found this inscription
of the Heidelberg Catechism. Ang sabi po, what is your only comfort in life and in death? At ang sagot po, that I am not my own, but belong, body and soul, in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood and has set me free from all the power of the devil. He preserves me so that without the will of my Heavenly Father, not a hair can fall from my head. Indeed, all things must work together for my salvation. And this Jesus is the one na pinaglalaanan po natin ang ating pananampalataya at sinasabi natin, we want to experience the extraordinary God by faith because we know Jesus fulfilled His promise. Kaya ang hamon po sa ating lahat ngayong hapong ito, maaaring you identify as a Christian, maaaring you believe you are a Christian, maaari pong you think Kristiyano ka. Pero nasunod ka ba talaga sa Kanya? Nagtitiwala ka ba talaga sa Kanya? At kumakapit ka ba? Sa gitna ng pagsubok, you know, you trust that God is with you. And He will not forsake you. He will never leave you nor forsake you. Yan ay pangakong pwede nating kapitan. Tayo po ngayon ay magdarasal. Imbitahan ko ho kayong pumikit at yumuko. Samahan po ninyo akong magdasal muna. Panginoon, gusto ko pong kausapin kayo. Inipo po ninyo ang aking puso ngayong hapon. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng mga kalugmukan na meron kami, sa kabila ng mga problema na kinakaharap namin, at maging sa mga pagkakamali namin, nakikita mo pa rin kami. Hinahawakan mo ang aming kamay, at hindi mo kami iniiwan. Panginoon, Ikaw ang binibigyan namin ng papuri at pasasalamat ngayong hapong ito. And I want to pray for very specific people in the house. Kung hindi ka pa nakasuko sa Panginoon, at ngayong araw na ito nangungusap siya sa iyong puso at sinasabi niya sa iyo, ito ang araw kung saan sasabihin mo that you will follow me. Na ako ang masusunod at magtitiwala ka sa akin. You will listen, you will obey, you will trust, and you will supplicate, you will keep praying. If you want to commit to the Lord today, pwede ka bang tumayo? Tumayo ka ngayon, sabihin mo, Panginoon, gusto ko ng mas malalim na relasyon sa iyo. Sa araw na to, Panginoon, sa araw na to, baguhin mo ang aking buhay. Sa iyo ko inilalagay ang aking pagtitiwala. Humihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa kawalan ko ng tiwala sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa katigasan ng ulo ko. Panginoon, Ikaw ang Diyos at Ikaw ang tagapagligtas. Tinubos mo ang aking buhay. Ngayon, bigyan mo ko ng kapangyarihan para mabuhay na kalugod-lugod sa iyo. Jesus, our lives are yours, and we will continue to build our lives in you, through you, and for you. As we experience our extraordinary God, we declare by faith
na ang Panginoon namin ay buhay at patuloy siyang nabubuhay, naghahari. Sa iyo kami, O Diyos. Luwalhatiin mo ang iyong pangalan sa aming buhay. This is our prayer. In Jesus' name. Amen and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Unica Margarine Suezo from Exalt Worship Ministry at kasama natin ngayon ang ating speaker na si Pastor Paul De Vera para sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw, Pastor Paul. Kamusta po? Okay naman tayo. Marami pong salamat sa inyong mensahe tungkol sa ating extraordinary God ayon sa storya ng buhay ni Elijah. Handa na po ba kayo sagutin ang ating mga katanungan? Yes, ready na tayo. Alright, question number 1. Kung hindi nararanasan ng isang tao ang Diyos kasabay ng kanyang mga pagsubok sa buhay, saan siya huhugot ng lakas upang manampalataya sa Diyos? Ayan, siguro yung sinasabi natin na information impacts only yung what you know, pero yung experience, yun talaga it impacts your heart. Sa Christian world po, hindi pwedeng wala tayong alam. Kasi minsan hindi man natin nararanasan yung presensya, hindi natin nararamdaman yung power ni God. It's what we know about Him that actually unlocks. Yung inaalaw po tayo nito na tignan yung karakter niya, tignan yung past na kanya mga achievements, yung pagpapakita niya ng kapangyarihan, and yung track record ng Panginoon. Kahit hindi mo pa nararanasan ngayon, pwede mo nang sabihin, ito ang Panginoong sinasamba ko, at sa gitna ng pagsubok na to, sa ganitong Panginoon ako kakapit. Makakatulong yon, mga kapatid. Amen. Pangalawang tanong, paano malalaman ng isang tao kung may bagay na mas pinagkakatiwalaan niya kaysa sa Diyos? At paano niya matututunang isuko ito sa Kanya? Siguro sa mga panahon ng pagsubok, ano po yung una nating ginagawa? 'Di ba? Kunyari pag meron tayong pagsubok, nagdarasal ba tayo kaagad? O naghahanap tayo ng kakapitang iba? Kapag merong common kayong tinatakbuhan at hindi yon ang Panginoon, posible pong yung bagay na yon ay idol sa inyo or dun talaga kayo nagtitiwala. So kapag napansin nyo yon, subukan po ninyo na kapag nakaharap kayo ng problema, sasantabi nyo yon, tapos sasabihin nyo, Lord, ikaw ang uunahin ko. Tayo ang mag-usap. Doon sa panahon yon, pag ginawa mo yon, natututunan mong sumuko muna sa Kanya bago kumapit sa iba. Amen. Last question po, Pastor. Paano malalaman kung dapat na huminto sa bagay na pinagdarasal? Paano masasabi na pinapatibay lang ng Diyos ang paniniwala ng tao o sadyang ito ay hindi niya kaloob? May mga bagay na the Lord wants us to pray for, and He wants us to pray for it for a very long time. Diba? Katulad kunyari ng salvation ng ating mga mahal sa buhay. Some will take 20 years, some will take 15 years. Pero kunyari sa mga bagay katulad ng sana sagutin niya ako o sana makuha ko itong trabahong ito. May mga ibang paraan pa paano nangungusap ang Panginoon. For example, circumstances. Kapag ang circumstance ba hindi na nami-meet yung expectation mo, bakit mo ipipilit? Pwede mong ipag-pray na, Lord, kung hindi ito para sa akin. 'Di ba? Baliktarin mo yung prayer mo. Kung ang prayer mo, Lord, bigay mo na to, bigay mo na to. Hindi binibigay, hindi nangyayari. Baliktarin mo yung prayer mo. Sabihin mo, Lord, kung hindi po ito para sa akin, sapat ka para sa akin. So, pwede niyo po bang ilayo itong bagay na to sa akin? Ganong paraan po. Sa ganong klaseng prayer life, tumitibay yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi hindi yun nasusukat ng kung anong nakukuha natin, pero nasusukat yon ng kung sino siya sa buhay natin. Babaguhin natin ang pananaw natin doon sa Yes. circumstance. Praise the Lord! Salamat po, Pastor Paul, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!